Ngayon ko lang po isa sa publiko ito. Maraming beses po ako inalok na talikuran ang independent majority block kapalit ang pagbabasura sa aking kaso. Ngunit, hindi ko po ito tinanggap. Mas nanaig ang paninindigan ko na ako'y manatili sa hanay ng mga kasamahan ko sa independent majority block. I stand my ground. Ngayon kung tatanungin nyo kung sino sila, abangan ninyo ang susunod na kabanata. Senator Jinggoy Estrada sumuko matapos lumabas ang arrest warrant sa kasong plunder. Alok na lumipat sa minorya kapalit ng pagbasura sa kanyang kaso, isiniwalat. All possible leads, all informations we are pursuing, and the Philippine National Police is pursuing either minute, whether ito ay kausap, known address, known whereabouts, at lagi niyang pinupuntahan, kinakausap niya ay ating pinupursue. Criminal Investigation and Detection Group may lead na sa kinaroroonan ni Senator Ronald Bato de la Rosa. Lokasyon ng senador, ibini-verify na. Ang gusto po sana natin, answer which respond directly. Totoong tumutugon sa mga aligasyon na nilalaman ng articles of impeachment. And we believe na maging ang taong bayan ay matagal nang hinihintay ang kasagutan ng Vice Presidente. Tugon ni Vice President Sara Duterte sa articles of impeachment, inaasahang sasagot sa mabigat na aligasyon ayon sa lead public prosecutor. Hindi po tayo nawawalan ng pag-asa. Yun yung lagi nating sinasabi na hanggang sa huling araw, hanggat meron ay pinagdadasal natin na mayroon pa rin po tayong maisalbang buhay. Mismong barracks ng mga manggagawa sa Gumuhong Gusali sa Angeles City, Pampanga, malapit ng marating ng mga rescuer. Bilang ng mga labing nakukuha, patuloy na nadaragdagan. Well, actually, alam natin yung Brigada Eskwela sa Motinis yan. Pero nandito ako kasi isa sa to sa areas na marami tayong 4-piece beneficiaries. 800 na pamilya dito sa Bagong Silang. Brigada Eskwela 2026 formal nang nagsimula ngayong araw. Mga benepisyaryo ng Pantawid Pamilya Pilipino Program o 4Ps inire-require na makilahok. Magandang hapon, Pilipinas at sa buong mundo. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radio La Verdad 1350, ang UNTV Radio. At una sa ating mga balita. Arrest warrant ang Sandigan Bayan 5th Division laban kay Senator Jinggoy Estrada at iba pang akusado. Sa Sandigan Bayan dadalhin ang mga ito matapos ang gagawing booking process sa law enforcement agencies. Ito ang balita ni Evan Alvarez live. Magandang hapon, Evan. Ano ba ang magiging proseso kapag dinala ng mga otoridad ang mga akusado sa Sandigan Bayan? Yung batay sa proseso, pagkatapos kasi ng booking process ng mga akusado dito sa law enforcement agency, sa case na ito sa CADG, itong mga akusado na sina Senator Jinggoy Estrada ay dadalhin dito sa korte, dito sa Sandigan Bayan para naman sa return of warrant. Hapon ngayong araw ng isa publiko ng Sandigan Bayan 5th Division ang warrants of arrest laban kay Senator Jinggoy Estrada, dating Public Works Secretary Manuel Bonoan at 3 pang dating opisyal ng DPWH mula sa National Capital Region para ito sa non-bailable offense na plunder at isa pang count ng graft na may piyansang 90,000 pesos. Ibig sabihin, kahit makapagpiyansa ang mga ito sa graft, inaasahang ididetine ang mga akusado para sa kanilang plunder charge. Sa commitment order na inilabas ng 5th Division sa New Quezon City Jail sa Payatas, ikukulong ang mga ito. Kaparehong piitan kung saan nakabilanggo ang iba pang akusado sa mga kasong may kinalaman sa flood control scandal. Kanina, ilang oras matapos mailabas ang warrant,
ay nagtungo rin ang ilang opisyal mula sa Criminal Investigation and Detection Group o CIDG sa Sandigan Bayan, ngunit hindi nagpaunlak ng panayam sa media. Samantala ngayong araw rin ay naghain ang kampo ni Senator Estrada ng omnibus motion ad cautelam na humihiling na mapawalang bisa at tuluyang i-dismiss ang kasong isinampas sa kanya o kaya naman ay ipagpaliban ang mga paglilitis at ibalik ang kaso sa ombudsman upang muling imbestigahan at makumpleto ang preliminary investigation. Sa kabila nito, naglabas pa rin ng arrest warrant ang korte. Dahil sumuko ang mambabata sa mga otoridad ngayong hapon, inaasahang dadalhin ito sa Sandigan Bayan para sa return of warrant o patunay sa korte na isinagawa ayon sa proseso ang inilabas na warrant of arrest. Nagtungo rin sa Sandigan Bayan ngayong araw ang isa pang kapwa akusado ni Senator Jinggoy Estrada na si dating DPWH NCR official na si Denril Fortuna. Ngunit sa ngayon patuloy nating hinihintay yung pagdating ni Senator Jinggoy Estrada mula dito sa Camp Crame. Samantala itinakda naman ng Sandigan Bayan 2nd Division o yung division na humahawak ng 1 count of graft ni Senator Estrada at dating DPWH Secretary Manuel Bonoan na gagawin na ang arraignment o ang pagbabasa ng sakdal sa mga akusado araw ng hukas, June 2. Yan muna ang update mula dito sa Sandigan Bayan. Balik sa inyo dyan. Evan, habang wala pang desisyon doon sa omnibus motion ng kampo ni Senador Estrada, saan ang kustodiya nito ng Sandigan Bayan? Ito by diretso sa Quezon City Jail o maaring mag-request ang senador sa anumang custodial facility? Yun, batay dun sa commitment order na inilabas na ng Sandigan Bayan 5th Division, i-detain si Senator Jinggoy Estrada dito sa New Quezon City Jail sa Payatas. Wala kasing hinain na motion itong kampo ni Estrada na i-detain siya sa ibang facilities katulad dun sa motion na inihain dati ni dating Senador Ramon Bong Revilla Jr. na nagnais ito na makulong o matitine sa PNP custodial facilities. Sa pagkakataong ito, ang tanging mga motion na inihain ni Estrada sa korte ay yung mga omnibus motion na ma-dismiss ang kanyang mga kaso. Doon sa unang motion niya sa Sandigan Bayan, wala pa bang inilalabas na desisyon? Yun yung motion na inihain ni Senator Jinggoy Estrada sa 2nd Division at 5th Division. Wala pang inilalabas na resolusyon o hindi pa ito nare-resolba ng parehong division. Pero nung nakausap natin, nung nakaraang Biyernes, si Presiding Justice Geraldine Eco, ang sabi niya, nung nakapag-deliberasyon na sila dito sa 2nd Division para sa kasong draft, ay wala silang nakuha o wala pa silang natatanggap na motion mula dito sa kampo ni Senator Estrada. Pagdating naman dito sa 5th Division, hindi nga na-delay yung paglalabas ng arrest warrant noong Friday at umabot pa makalagpas ng weekend bago na ilabas itong arrest warrant para sa kasong plunder at graft ni Senator Estrada. Pero wala pang formal o wala pang inilalabas na resolution itong parehong division patungkol dito sa mga urgent omnibus motions ng mambabatas. Patuloy tayong aantabay, Ivan, sa mga mangyayari dyan mamaya sa Sandigan Bayan. Maraming salamat, Ivan Alvarez. Voluntaryong sumuko sa Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group o PNP-CIDG si Senator Jinggoy Estrada ngayong hapon. Ayon kay Senator Estrada, hindi siya hihingi ng protective custody sa Senado at haharapin niya ang aligasyon laban sa kanya. Ito ang balita ni Dante Amento live. Dante, ano ngayon ang mood dyan sa Senado? Meron na bang reaksyon ang majority, gayon din ang minority? Magandang hapon, June. Alam mo, masabi nating nakakapanibago as compared noong mga nakaraang araw kung saan makikita natin mga mambabatas, mga senador ay nagpa-unlock ng panayam sa media. Sa ngayon, June, tahimik yung mga mambabatas at wala pa tayong nakikitang isa sa kanila na nagpa-unlock na ng panayam pagkatapos na voluntaryong sumuko itong si Senator Jinggoy Estrada diyan sa PNP-CIDG na kanina ay nakita natin siguro mga pasado alas 4 ay kasama siya mismo ni
Department of the Interior and Local Government Secretary June Vic Remulla, kung saan sinamahan din siya ng ilang mga mambabatas sa kanyang majority block. Kasama na po dyan si Senate President Alan Peter Cayetano. Nagpahayag ng matinding paninindigan si Senator Jinggoy Estrada matapos maglabas ng warrant of arrest ang Sandigan Bayan 5th Division laban sa kanya kaugnay ng kasong plunder. Humarap ito kanina sa media matapos matanggap ang warrant at sunduin ni Interior and Local Government Secretary June Vic Remulla. Nais ko lang pong bigyan din ang mga bagay na ito. I will remain firmly with the majority bloc under the leadership of Senate President Alan Peter Cayetano. Hindi ako matitinag sa anumang panggigipit, pananakot, political maneuvering para talikuran ang aking paninindigan. I will not yield to threats. I will not be intimidated. I will not be pressured into surrendering my independence of judgment. Kasama ng mga mambabatas kanina na humarap sa media sina Senators Amy Marcos, Rodante Marcoleta at ang magkapatid na Mark at Camille Villar. Ang nakababatang Villar ay naluha sa gitna ng presko ng kapwa senador sa majority bloc. Ang ilang mambabatas ay tumanggi naman kaninang magbigay ng pahayag tulad ni Senator Amy Marcos. Sa kanyang opisyal na pahayag, binigyang diin ni Senator Estrada na hindi siya hihingi ng Senate custody kung magtatago sa likod ng institusyon ng Senado upang iwasan ang proseso ng batas. Ayon kay Estrada, handa siyang harapin ang mga paratang sa hukuman at hindi gagamitin ng Senado bilang panangga laban sa mga aligasyon. At higit sa lahat, hindi ako papasailalim ng kustodya ng Senado. I will not seek Senate custody. Hindi ko gagamitin ang Senado bilang panangga laban sa mga aligasyon sa akin. Nakahanda akong ipagtanggol ang aking sarili sa hukuman at hindi ako magtatago sa likod ng institusyong ito upang umiwas sa proseso. Ipagtatanggol ko hanggang sa huli ang aking sarili para patunayan na walang batayan ang mga paratang sa akin. Bilang bahagi ng kanyang personal na pasya upang ipakita ang kanyang sinseridad sa sambayan ng Pilipino, ipinag-utos din niya sa Senate Secretary na i-hold o itigil muna ang pagbibigay ng kanyang sahod habang nililinis niya ang kanyang pangalan. Samantala sa isang sorpresang revelasyon, ibinunyag ni Estrada na may mga nag-alok sa kanya na talikuran ang independent majority bloc sa ilalim ng pamumuno ni Senate President Alan Peter Cayetano. Ayon sa senador, ang alok ay kapalit ng pagbabasura sa kanyang mga kaso, ngunit matatag niya itong tinanggihan. Nanindigan siya na mananatili siya sa majority bloc at hindi magpapatakot sa anumang political maneuvering o panggigipit. Ngayon ko lang po isa sa publiko ito. Maraming beses po ako inalok na talikuran ang independent majority bloc kapalit ang pagbabasura sa aking kaso. Ngunit, hindi ko po ito tinanggap. Mas nanaig ang paninindigan ko na ako'y manatili sa hanay ng mga kasamahan ko sa independent majority bloc. I stand my ground. Ngayon kung tatanungin niyo kung sino sila, abangan ninyo ang susunod na kabanata. Tinawag din ni Estrada na kalokohan ang kasong plunder laban sa kanya. Bininggit niya na mismong ang Senate Legislative Budget Research and Monitoring Office o LBRMO ay nagpatunay na walang anumang record ng insertion sa kanyang pangalan sa 2025 national budget, isang impormasyong kinikilala rin ni ni Senator Panfilo Lacson. Sa huli, sinabi ng senador na ang kanyang pagtayo ay hindi lamang para sa sarili kundi para sa independent ng Senado laban sa anumang panlabas na pressure o impluensya. I stand my ground because what is at stake here goes far beyond my personal circumstances. What is at stake here is the independence of the Senate.
This institution must never become vulnerable to external pressure. It must remain free from political coercion, free from undue influence, and free from any scheme designed to weaken its constitutional role as a co-equal and independent branch of government. If this is the price I must pay for the decisions I have made and the principles I have chosen to uphold, then I am prepared to face the consequences, however difficult they may be, especially for my family. June, kanina sana pagpatak ng alas 5 ng hapon ay nakatakda yung 69th session ng Senado. Subalit sa ngayon, June, no, kung makikita natin sa plenary, wala ni isa na miyembro ng majority block ang nanduroon, pero kumpleto ang mga miyembro ng minority block, 11 sila. Ano matatandaan natin noong nakaraang sesyon ay una nang nag-walk out itong mga miyembro ng minority. Parang ang usap-usapan nga dyan, ito ba'y parang pagganti ng majority block sa ginawang pag-walk out ng mga miyembro ng minority noong nakaraang linggo. Nabanggit naman kanina ni dating Senate President Mig Zubiri ay hihintayin nila ang mga miyembro ng majority block sapagkat kung walang presiding officer at wala ring quorum ay hindi po pwedeng magsagawa ng sesyon ang Senado. So abangan natin kung maya-maya ba ay darating. Sa pagkakalam kasi natin dyan, may mga miyembro ng majority block ang sumunod kanina sa convoy ni Senator Jingoy Estrada papunta sa CIDG. At inaasahan din natin na magtutungo sila dyan sa Sandigan Bayan para naman doon sa inisyo ng korte na commitment order para sa kanya. Yan ang ating update mula dito sa Senado. Balik sa Jude. Dante, meron bang impact itong nangyari kay Senador Estrada para makuha ng minority ang liderato ng Senado? Yes, June. Sa ngayon, maaaring makapag-speculate lang muna tayo. Pero nakikita natin ang 11 ngayon ang members ng minority block at 13 ang miyembro ng majority block. Kung sakasakali bang nakulong na ito ngayon, makukulong si Senator Jinggoy dahil non-bailable yung kanyang offense, maaaring 12 na lang ang members ng majority block at wala rin si Senator Bato. So maaaring 11-11. Ano ngayon ang magiging pasya dito ng Senate rules? Alamin natin kung mayroon bang rules dito ang Senado, kung paano kung kulang nga sila yung both side para maabot yung kumbaga makakuha ng quorum. Titingnan natin sa mga susunod. June, itatanong din natin mismo sa Senado kung ano ang kanilang plano kaugnay dito ngayon sa issue na ito. June. Maraming salamat, Dante Amento. Nakatatanggap na ng mga impormasyon ang Philippine National Police sa posibleng kinaroroonan ni Senator Ronald Bato de la Rosa. Ayon sa CIDG, bine-verify na nila ang bawat impormasyon na kanilang natatanggap ugnay ng lokasyon ng senador. Ito ang balita ni Lea Ilagan. All possible leads, all informations we are pursuing, and the Philippine National Police is pursuing either minute, whether ito ay kausap, known address, known whereabouts, at lagi niyang pinupuntahan, kinakausap niya ay ating pinupursu. Isa-isa nang tinutuntun ngayon ng Philippine National Police ang mga lugar at taong kinausap umano ni Senator Ronald Bato de la Rosa. Kasunod ito ng mga natatanggap nilang impormasyon sa maaaring kinaroroonan ng nagtatagong senador. Ayon kay PNP CIDG Director, Police Major General Robert Alexander Morico II, kasalukuyan silang nagsasagawa ng manhunt operation. At lahat aniya ng impormasyon ay isinasailalim nila sa masusing verifikasyon. All informations that are coming in are being validated. There will be no stone left unturned. Bukod kay Senator De La Rosa, kasama rin sa minomonitor ng CIDG ang mga individual na posibleng tumutulong sa kanya upang hindi siya matunto ng otoridad. It's an operational undertaking which I cannot reveal. But of course, we have leads
Kasama po doon sa manhunt yung pag-identify rin ng mga tao na tumulong sa kanya. Tumanggi naman ang PNP na sagutin kung sino-sino ang kakasuhan ng obstruction of justice kaugnay sa pagtakas at pagtatago ni Senator Bato. Sa halip, sinabi ni General Nartates na naisumite na ng PNP sa Department of Justice ang resulta ng isinagawa nilang investigasyon. We have already transmitted the records to the Department of Justice. So tanungin yung Department of Justice kung ano ang maipapile at sino ang kanilang maipapailan, sino ang karapat-dapat na usigin. Our duty there is to get the physical evidence or pieces of evidence that makakatulong sa kanilang prosecution. Ayon pa sa hepe ng PNP, hindi na nila kailangan bumuo pa ng special tracking o manhunt team para hanapin ang senador. Sapat na aniya ang kasalukuyang units na nagpapatupad at nagsisilbi ng warrant of arrest para mahanap si Bato. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Umaasa ang lead public prosecutor na si Batangas 2nd District Representative Jervil Luistro na sasagot sa mabibigat na aligasyon ang ibibigay na tugon ni Vice President Sara Duterte. Handa naman ang House Prosecution Panel na isumite ang kanilang replies sa Senate Impeachment Court sa linggong ito. Ito ang balita ni Rosalie Cos. And even us, the 11 prosecutors, are looking forward to see the answers of the Vice President to this allegation of offenses. Direkta at naayong sagot sa mga aligasyon. Ito ang inaasahan ng House Prosecution Panel mula kay Vice President Sara Duterte sa pagsusumite niya ng kanyang formal answer sa 4 na articles of impeachment. Ang gusto po sana natin, answer which respond directly, totoong tumutugon sa mga aligasyon na nilalaman ng articles of impeachment. And we believe na maging ang taong bayan ay matagal nang hinihintay ang kasagutan ng Vice Presidente. Ganito rin ang nais mangyari ng makabayan lawmakers. Anila dapat igalang ni VP Duterte ang impeachment process sa pamamagitan ng akmang pagsagot sa mabigat na aligasyon laban sa kanya. Matagal na niya sinasabi, sasagot daw siya, haharapin niya sa tamang venue. Ito na ang tamang venue at wala nang iba pa ang tamang venue kung hindi ito. Dapat respetuhin niya talaga yung due process by really giving a substantive response to the allegations at hindi po magtago behind technicalities. Katulad nung ginawa niya ng paulit-ulit dito sa House of Representatives. Handa rin naman ang House Prosecution Panel na sagutin ang anumang tugon ni VP Sara sa articles of impeachment laban sa kanya. Kabilang narito ang mosyong i-dismiss ang kasong impeachment. Ngunit ayon sa lead public prosecutor na si Batangas 2nd District Representative Jervil Luistro, walang nakasaad Senate rules on impeachment kaugnay ng dismissal. Isa sa dalawa lang din ang maaari maging pinal na resulta sa impeachment trial kay VP Duterte. Mapatunayang may sala o convicted at ma-acquit o mapawalang sala. Kaya naman ang answer ni VP Duterte, inaasahang tumutugong direkta sa mga aligasyon ng impeachable offense laban sa kanya. Partikular na ang maling paggamit ng confidential funds, hindi maipaliwanag na yaman, panunuhol at matinding pagbabanta laban sa Presidente, First Lady at dating House Speaker. The Senate rules on impeachment does not speak about dismissal. The rules neither speak about remand nor about clarification. Ang sinasabi lamang po ng Senate rules on impeachment, trial. And after trial, the judgment is either conviction or acquittal. So to your question, kung may motion to dismiss or if the allegations are tantamount to a motion to dismiss, we will definitely oppose that. Ang reply o tugon naman ng House Prosecution Panel sa answer o sagot ni VP Duterte, planong isumite sa Senate Impeachment Court sa loob ng linggong ito. Umaasa naman si House Deputy Speaker at Bacolod City Representative Albi Benitez na magkakaroon ng maayos na impeachment trial si VP Duterte.
sa gitna rin ito ng kasalukuyang sitwasyon sa Senado. I hope that the Senate gets organized efficiently at saka gawin nila na maganda ang trial. Sana they rise above politics and make sure that the trial goes smoothly and mapakita lahat. Gate naman ni Representative Luistro, hindi na dapat maantala pa ang pag-uumpisa ng paglilitis kay VP Duterte. Inaasahan sa July 6 na ang pagsimula ng impeachment trial sa pangalawang Pangulo. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Alas 11 ng umaga kanina ay lumabas na ng Philippine Area of Responsibility o PAR ang bagyong Domeng ayon sa Pag-asa. Gayunman, makararanas pa rin ng pag-ulan ng ilang lugar sa bansa dahil sa pag-iral ng hanging habagat o southwest monsoon. Bukas araw ng Martes, asahan ng bahagya hanggang malakas sa pag-ulan sa mga lugar ng Occidental Mindoro, Zambales at Bataan. Nakataas sa nasabing lugar ang yellow rainfall warning kung saan naabot sa 50 hanggang 100 millimeters ang ibubuhos na ulan. Sa Miyerkules naman, kasamang uulanin ang mga lugar sa Metro Manila, Cavite, Batangas, Bulacan at Pampanga na inaasahang makararanas ng kaparehong dami ng ulan. Payo na Pag-asa, laging mag-monitor sa magiging lagay na panahon sa kanilang official website para makapaghanda. Dahil opisyal nang idineklara na Pag-asa ang pag-iral ng hanging habagat, posible na 1 o 2 bagyo ang mabuo at papasok sa Philippine Area of Responsibility o PAR ayon sa ahensya. Karaniwang dumadaan o tumama ang mga bagyo kapag ganitong panahon sa Luzon at Eastern Visayas, ngunit posible rin namang lumihis papalayo sa landmass. Ayon sa Pag-asa, kung wala man maglandfall, ay asahan pa rin ang mga pag-ulan dahil sa umiiral na hanging habagat na maaring humila o humatak sa mga bagyo. Partikular na makararanas sa madalas sa ulan ng mga lugar sa kanlurang bahagi ng bansa at maging sa Metro Manila. Ang susunod na 2 bagyo na papasok sa PAR ay papangalanang Bagyong Esther at Bagyong Francisco. Mahigit 1 linggo matapos gumuho ang gusali sa Angeles City ay hindi pa rin tumitigil ang mga rescuers sa paghahanap sa mga nawawala. Sa kasalukuyan, nasa 7% pa lamang ng mga debris ang nalilinis. Gayunman, habang papalapit na ang mga rescuers sa bahagi ng lugar na ginawang pansamantalang barak sa mga construction worker kung saan pinaniniwala ang kinaroroonan ng iba pang mga biktima. Ito ang balita ni Ryan Lacalare, live. Ryan, kailan inaasahang mararating ng rescuers yung sinasabing barracks at hanggang kailan sila maghahanap sa mga nawawala pa? Monica, walang ibinigay na specific na araw o oras ang mga rescuer pero nila anumang oras ay maaari na nilang marating yon, lalo na't ngayon ay puspusan ang ginagawa nila. Makikita mo sa aking likuran, gumagamit sila ng backhoe at ng hydraulic excavator at pinagtutulong-tulungan na nila yung mga debris. Yung mga tinatanggal nilang debris ngayon ay yun yung mga area na na-clear na o wala ng mga natiyak na nila na wala ng mga labi na nandoon pa sa lugar na yon. At kung kailan, hanggang kailan sila tatagal, sabi ng DFP, kahit mahanap na nila yung sinasabing 7 pa na nawawala ay magpapatuloy pa rin sila sa kanilang isinasagawang clearing operation. Unti-unti nang lumiliit ang tsansa na may makikita pang buhay mula sa gumuhong siyam na palapag na ginagawang hotel sa Barangay Balibago, Angeles City, Pampanga. Ngunit hindi pa rin nawawala ng pag-asa ang mga rescuer na mayroon pa silang maisasalba mula sa ilalim ng guho 1 linggo matapos ang trahedya. 13 na ang kabuuang bilang ng mga na-recover na bangkay, habang 7 pa ang patuloy na hinahanap. Hindi po tayo nawawalan ng pag-asa. Yun yung lagi nating sinasabi na hanggang sa huling araw, hanggat meron ay pinagdadasal natin na mayroon pa rin po tayong maisalbang buhay. Malapit na rin umanong marating ng mga rescuer ang septic tank na siyang sinasabing ginawang barracks ng mga construction worker.
Sa ngayon po ay nararating na natin yung mga portion kung saan sila nagkaroon ng temporary na shelter o yung ginawa nilang barracks, at doon po tayo ngayon nakafocus kasi doon po tayo nagkaroon ng scanning at saka pag-check, double checking na yung tinatawag nga po na nai-report na may mga paggalaw doon sa loob. Sa kabuuan, umabot na sa 7% ng mga debris ang na-clear sa lugar. Ito ang mga bahagi kung saan natutukoy ang kinaroroonan ng mga na-recover na katawan. Gayunman, ayon sa BFP, kahit matagpuan na ang lahat ng mga nawawalang nasa opisyal na listahan, hindi pa rin nila sususpindihin ang isinasagawang search, rescue and retrieval operations. Bunsod ito ng posibilidad na may iba pang mga tao o kaanak na naroon sa lugar noong nangyari ang insidente. Sabi po or by the claims of the laborer na nandun na na-interview natin, may mga pamilyang dumalaw sa kanilang mga workers. Kasi Sabado po iyon pahinga. So may tendency na kung dinadalaw sila ng family member nila, walang trabaho, doon po sila nagstay by that time. Ang kapatid ng mag-asawang vendor na sina Joey at Elsa Angkao, masakit man pero tanggap na raw nila ang sinapit ng kanilang mga kaanak. Pero hustisya ang hiling nila sa nangyari sa kanilang mga kaanak. Humihingi po kami ng hustisya. Hustisya po ang hinihingi namin. Siyempre po para po hindi na mangyari yung nangyari sa amin, hindi mangyari sa iba. Kasi kung hahayaan na lang namin yan, makikipag-ano na lang kami, gagawin nila sa iba yun. Ayon naman sa abogado ng may-ari ng gumuhong gusali, tutulungan nila ang kontraktor ng gusali sa pagsagot sa mga gastusin kung kinakailangan. Sasagutin po ng kontraktor at handa po yung may-ari po na kung kukulangin po tutulong po kami. Ang initial po, basta po mapakita po kamag-anak po sila talaga po nung namatay, bibigyan po ng 150 pero hindi po yun ang kabuuan. Yung initial lang po yun para wala muna pong usapan. Then kung kukulangin po yun, madadagdagan po yun. Sa inilabas na opisyal na pahayag ng Philippine Contractors Accreditation Board o PICAB, iniimbestigahan na nila ang contractor na sangkot sa gumuhong gusali. Lumalabas na wala itong kaukulang lisensya mula sa PICAB. Monica, bukod sa pang-13 na na-retrieve kaninang bago mag-alauna ng hapon sa ngayon, ay wala pang nakikitang panibago ang mga otoridad na casualty at nagpapatuloy pa rin yung kanilang retrieval operation. At kahit na may masansang na amoy silang naaamoy ngayon doon sa paligid, pero hindi naman anya ito nakakapigil sa kanila, bagamat bahagya itong pabagal sa kanilang operasyon, pero nagpapasalamat sila sa mga rescuer dahil hanggang ngayon ay patuloy na dumarating yung iba't ibang mga rescuer para tumulong dito. Kaya yung kanilang isinasagawa na operasyon ay 24 oras maliban na lamang kung mayroong malakas na ulan dahil para naman sa kaligtasan din ng ating mga rescuer na kasama dito sa operasyon. Diyan muna ang latest mula dito sa Angeles City. Balik sa iyo, Monica. Maraming salamat, Ryan Lacanlale. Sa ibang balita, nagkasundo ang Pilipinas at Vietnam na palakasin pa ang kanilang ugnayan, lalo na sa aspetong pang-ekonomiya at paglaban sa krimen. 4 na kasunduan ang nilagdaan ng dalawang bansa ngayong araw na may kaugnayan sa defense, information technology at turismo. Ito ang balita ni Nel Paribuhok. On political and security cooperation, we have just witnessed the signing of a pivotal agreement, the renewal of the 2010 Philippines-Vietnam Memorandum of Agreement on Defense Cooperation. Mas pinalakas na ugnayan sa maritime security. Isa ito sa highlight ng pagbisita ni Vietnam President So Lam sa Pilipinas sa pamamagitan ng renewal ng 16 na taon na Memorandum of Agreement on Defense Cooperation sa Malacanang kanina. Inaasahang magkatuwang na isusulong ng dalawang bansa ang pagpapanatili ng kapayapaan, katatagan at kalayaan sa paglalayag sa South China Sea. Sa pulong sa Malacanang, kabilang sa tinalakay ni Pangulong Marcos at President Lam
ang pagpapanatili ng kapayapaan sa South China Sea. Fellow claimant states, we reaffirm that maintaining peace, stability, and the freedom of navigation and overflight in the South China Sea remains non-negotiable. We stand resolute in our commitment to the peaceful resolution of disputes grounded firmly in international law. Bukod rito, nilagdaan rin ang pagpapalawig ng kooperasyon sa information technology at turismo. Binigyan diin naman ng Vietnamese President ang halaga ng palitan ng pamumuhunan o pagnenegosyo. Bolstering business connectivity between the two nations and encouraging new enterprises from one country to invest in the other in prioritized areas such as science, technology, innovation, digital transformation, energy, and two-way investment in manufacturing and green economic initiatives. Nagkasundo rin ang Pilipinas at Vietnam para sa agarang pagsugpo sa mga krimen tulad ng internet fraud at human trafficking. Furthermore, we recognize the urgent need for a unified front against severe cross-border threats such as internet fraud, human trafficking, illegal gambling, and people smuggling. Ayon sa Pangulo, may isa sa katuparan ang planong ito sa pamamagitan ng information sharing at pagtutulungan ng law enforcement agencies ng dalawang bansa. Samantala, kanselado na ang nakatakdang pagbisita ni Vietnamese President at Communist Party General Secretary To Lam sa Senado ngayong araw. Ayon sa Senate Office of International Relations and Protocol, hindi na rin tuloy ang planong meeting ni President Lam at Senate President Alan Peter Cayetano. Walang ibinigay na paliwanag o dahilan sa kanselasyon ng schedule. Si President Lam ay dumating kahapon kasama ang kanyang First Lady na si Madam Ngo Pong Lee para sa 2 araw na state visit sa Pilipinas. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Malaking tulong sa pagpapalakas ng pagpapatrolya ng Philippine Coast Guard sa mga teritoryo ng Pilipinas ang ibibigay na patrol vessel ng Estados Unidos. Sa pahayag ng PCG na binasa ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, sinabi nito na makadaragdag ang nasabing asset sa pagbibigay proteksyon sa interes ng bansa sa West Philippine Sea. Ang pagdating ng isang decommissioned na barko ng US na kabilang sa Reliance class ay itinuturing na mahalagang dagdag sa kakayahan ng Philippine Coast Guard na gampanan ang tungkulin nito sa West Philippine Sea. Dahil sa mas malaking sukat at mas mahabang saklaw ng operasyon nito, mas mapapalakas ang pagpapatrolya at pagmamanman sa loob na exclusive economic zone sa bansa. Ang donasyong patrol vessel ay sinabi mismo ni US War Secretary Pete Hegseth sa pulong ito kay Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. sa Singapore. Narito naman ang mga balita sa iba't ibang panig ng mundo na ihahatid ng ating global correspondent na si Marvy Delfin na nasa Perth, Australia. Magandang gabi naman sa inyo dyan sa Pilipinas. Matapos ang mahigit 4 na dekada, nabawi ng Israel ang makasaysayang Beaufort Castle sa South Lebanon na dati na nilang pinagkukutaan. Samantala, iniimbestigahan na kung totoong ang pinasabog ng Israel sa mga komunidad sa Arnoun sa Nabati region ay white phosphorus, isang lubhang nakalalasong kemikal. Ito ang balita ni Bradley Rabuza. Mula sa itaas ng Beaufort Castle, matatanaw ang buong Southern Lebanon, ang Golan Heights at ang buong Galilee region sa Northern Israel. Tanaw rin mula doon ang Litani River na isang mahalagang pinagkukunan ng tubig ng mga mamamayan ng South Lebanon. Makalipas ang 44 na taon, nabawi ng Israel ang fortress na isa sa pinakamahalagang tagumpay ng laban ng Israel sa militanteng Hezbollah. Doon muling itinaas ang bandila ng Israel. הלילה הלוחמים הגיבורים שלנו כבשו את מוצב הבופור. הם הניפו שם בגאווה את דגל מדינת ישראל ואת דגל חטיבת גולני. Kasama ang Beaufort Ridge sa idineklarang combat zone ng Israel sa layuning protektahan ang mga komunidad sa Galilea. Nauna nang ipinahayag ni Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu na nagbigay na siya ng direktiba sa IDF na palakasin ang puwersa sa lahat ng border dito. Isa nga rito ang Southern Lebanon.
וכיבוש הבופור הוא שלב דרמטי, הוא שינוי דרמטי במדיניות שאנחנו מובילים. אנחנו שברנו את מחסום הפחד. אנחנו יוזמים, אנחנו פועלים בכל החזיתות. בסוריה, בעזה, בלבנון. Ayon kay Netanyahu, isang dramatic shift ang pagkubkob sa Beaufort Ridge sa plano nitong pagpapalawak ng nasasakupan at tuluyang pagsugpo sa Hezbollah. ועכשיו ההנחיה שלי היא להעמיק ולהרחיב את האחיזה שלנו במקומות שהיו בתפיסת חיזבאללה. Ngunit bago ito, sunod-sunod ang pag-atake ng Israel sa mga lugar sa Lebanon. Sa idineklara nitong combat zone, nagbabala ang IDF sa mga residente na magsilikas na. Ang resulta ng pag-atake, maraming mga sibilyan ang nawala ng tirahan, kabuhayan at mga mahal sa buhay. Humingi ng paumanhin si Israeli Ambassador to the US, Yechiel Leiter, sa nangyari. Aniya, kung nadamay man ang mga sibilyan sa laban ng Israel sa Hezbollah, hindi ang Israel ang may kagagawan kundi ang Hezbollah. Aniya, bagaman nakikiramay sila sa nararamdamang dalamhati ng mga Lebanese, kailangan naman aniya nilang ipagtanggol ang kanilang sarili. We are not your enemy. You are undergoing a tragedy and I feel your pain. And I think Israelis feel your pain. But we're not the cause of your pain. If you have somebody like that working to destroy us constantly, we have to fight back. And we're sorry. We're really sorry and pained that it's on your back. But we didn't put this on your back. Hezbollah did. Iran did. Shake off Hezbollah. Shake off Iran. And you're going to find that you're going to have no better neighbors than the people of Israel. Because all we want to do is live with you in peace. Samantala, kinundina ng iba't ibang grupo ang pagpapasabog ng hinihinalang phosphorus powder ng Israel sa paligid ng Beaufort Ridge o sa komunidad ng Arnon sa Nabati Region sa paanan ng Beaufort Ridge. Ang white phosphorus ay lubhang nakasusunog ng balat at mahigpit na ipinagbabawal ng international law na gamitin lalo na sa mga sibilyan. Wala pang kumpirmasyon ng international authorities ukol dito, ngunit ayon sa mga eksperto, kung ito ay mapatutunayan, mangangahulugan ito ng panibagong kaso ng war crime laban sa Israel. Bradley Robuza, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Kumalat sa social media platform na X ang balitang nag-resign na sa posisyon si Iranian President Masoud Pezeshkian. Ayon sa ulat, ang dahilan ng pagbibitiw ay ang umano'y conflict sa Islamic Revolutionary Guard na siya na umanong nagdedesisyon para sa Iran. Bagaman hindi inamin, hindi rin itinanggi ni Islamic Republic spokesperson Fatemeh Mahajirani ang balita. Sa post nito sa X, ipinagtanggol ni Mahajirani si President Pezeshkian na nananatiling matatag sa panahon ng mabigat na suliranin sa bansa. Aniya, nananatili itong determinadong masolusyonan ang problema ng Iran at mapabuting muli ang buhay ng mga Iranian. Samantala, sa gitna ng issue, naglabas ng larawan ang Iranian government kung saan nakita si President Pezeshkian na nag-iikot para bisitahin ang isang orphanage kasama ang Iran Minister of Health. Kinondena ng maraming bansa ang pagtama ng drone sa lugar ng mga sibilyan sa bansang Romania. Ipinasa ni Russian President Vladimir Putin sa Ukraine ang sisi at sinabing posibleng sa kanila galing ang drone. Giit naman ni President Nicolae Dar ng Romania, walang pasubali na ang Russia ang umatake sa kanila. Ito ang balita ni James Bontuyan. Mariing itinanggi ni Russian President Vladimir Putin na galing sa kanila ang drone na bumagsak sa isang residential building sa lugar ng Galati sa Romania, isang teritoryo ng European Union. Aniya, hindi naman imposibleng Ukraine ang may gawa, lalo't kung saan-saan napapadpad ang mga drones ng Ukraine, gaya halimbawa sa Finland at Poland. Она же не исследовала останки этого дрона. Никто не может сказать, какого происхождения тот или другой летательный аппарат до тех пор, пока не проведена экспертиза этого летательного аппарата. Ведь мы знаем, что и в Финляндию залетали украинские дроны, и в Польшу, и куда-то в страны Прибалтики залетали украинские дроны.
первая реакция была точно такая же, как сейчас вот в Румынии. 2 sibilyan ang nasugatan at mahigit 70 residente ang lumikas sa nangyaring drone strike noong May 29. Subalit ayon mismo kay President Nicosur Dar ng Romania, lumabas sa pagsusuri ng mga eksperto na ang drone ay isang Geran 2, isang drone na may Russian origin. Mayroon aniya itong inscriptions ng Cyrillic characters o Russian alphabet, kaya naniniwala sila na galing nga sa Russian Federation ang nasabing drone missile. Naipaalam na aniya nila sa NATO at EU ang resulta ng pagsusuri. Ayon kay NATO Secretary General Mark Rutte, isang pahiwatig ito ng malaking banta mula sa Russia at hindi na lamang sa Ukraine natatapos ang agresyon nito, kundi maging sa ibang bansa sa Europa, kaya kailangan nilang maghanda. Tiniyak naman ni US Ambassador Matthew Whitaker ang suporta ng United States sa alinmang kaalyado nito na kapwa-miyembro ng North Atlantic Treaty Organization o NATO. Samantala, sinabi ni Estonia Prime Minister Kristen Michal na desperado na si Putin kaya kailangan pa ng matinding pressure para tumigil na ito. Kaugnay niyan, naghahanda na ang panibagong sanksyon ang European Union laban sa Russia kasunod ng pangyayari. Nauna nang sinabi ng European Commission na hindi posible ang gusto ng Russia na pumili lang ng makakaharap para sa isang kasunduan, lalo't may mga bagay na hindi lang Ukraine ang apektado, kundi ang maraming bansa sa Europa. Ayon kay EU spokesperson Kaja Kallas, hindi sila magpapadala sa trap na nais ilagay ng Russia kaya kailangan ng masusing pag-uusap. If you think about what Russia is interested in, lifting of the sanctions, for example, it's a European decision. Of course, all these topics that concern Ukraine, only Ukraine and Russia can negotiate and agree on. But there are many things that concern Europe. Let's not walk into that trap. Negotiations is always a team effort. So you have a strategy, how you go to the table. So that's why the substance is much more important than who. James Bontuyan, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Inianunsyo ni France President Emmanuel Macron na naharang ng French military ang isang Russian tanker na nasa ilalim ng international sanctions. Ang nasabing barko na mula sa Russia ay naharang sa Atlantic Ocean. Katuwang ng France sa operasyon ang puwersa ng United Kingdom. Ayon kay President Macron, posibleng magdulot ng banta sa kalikasan at sa kaligtasan ng publiko ang nilalaman at operasyon ng nasabing barko. Nakaabang na ang buong Amerika sa pagbubukas ng Lincoln Memorial Undercroft. Ayon kay U.S. Secretary Doug Burgum, ang bagong exhibit ay magpapakita ng matagal nang nakatagong pundasyon ng isa sa pinakatanyag na memorial sa bansa. Ayon kay Burgum, tampok sa Undercroft ang kasaysayan sa likod ng konstruksyon ng Lincoln Memorial na itinuturing na isa sa pinakamahalagang simbolo ng Amerika. At yan ang mga balita sa labas ng Pilipinas. Mula dito sa Perth, Australia, ako si Marvy Delphine. Magandang gabi. Nais munang kumonsulta ng National Bureau of Investigation sa Department of Justice hinggil sa plano nilang ipasumpina si Nancy De La Rosa, ang may bahay ni Senator Ronald Bato de la Rosa. Samantala, nilinaw naman ng NBI na investigasyon lang sa Senate shooting incident ang pakay nila. Ito ang balita ni Benedict Samson. We're under consultation with the Department of Justice and other agencies. Nakikipag-ugnayan na ang National Bureau of Investigation o NBI sa Department of Justice patungkol sa pagpapadala ng sabina sa asawa ni Senator Ronald Bato de la Rosa na si Nancy De La Rosa. Ayon kay NBI Director Melvin Matibag, ito ay bilang respeto na rin sa naging komento ni Senator Panfilo Ping Lacson sa NBI nitong weekend. Sa pahayag ni Senator Lacson, tinawag nitong unprofessional at trabahong tamad ang gagawing pagpapasabina ng NBI kay Mrs. De La Rosa upang dito alamin ang kinaroroonan ni Senator Bato. Aniya, bukod sa magdudulot umano ito ng harassment sa asawa ni Senator Bato, ay nagpapahiwatig din ito ng kawalan ng kakayanan ng NBI pagdating sa intelligence.
Tugon naman ng NBI Director, sakali mang magpadala sila ng sabina kay Mrs. De La Rosa ay hindi ang kinaroroonan ni Senator Bato ang tatanungin dito. Ayon sa hepe ng NBI, ang nangyaring shooting incident at pagtakas ni Senator Bato sa Senado ang magiging sentro ng kanilang pagtatanong. So the reason for contemplating, the reason for considering it to be subpoena is not because to know the whereabouts of Senator Bato. It's about doon sa nangyari na sinasabi ni Senator Alan na mayroong conversation sila na gano'n. It's more on looking kung ano yung circumstances na nangyari talaga during the shootout because it's being investigated. Nilinaw naman ni Director Matibag na hindi nila itinuturing na akusado si Nancy De La Rosa kung magpadala man sila ng sabina para sa kanya. In this case nga kay Rosa White ni Senator Bato is on the issue of the statement of Senator Alan Peter Cayetano na may text message siya na receive. We have to validate the truthfulness of the statement of Senator Cayetano vis-a-vis dun sa sinasabing text message. We'll ask Mrs. Bato kung Mrs. De La Rosa kung talaga ba may text at ano nature of text. Dagdag pa ng NBI chief, patuloy ang kanilang tracker team sa paghahanap kay Senator Ronald De La Rosa. Samantala, sinabi rin ni Director Matibag na ipinasabina na nila ang 4 na individual na may nalalaman sa ginawang pag-alis sa Senado ni Senator Bato noong May 14 ng madaling araw. Kabilang sa ipinatatawag ng NBI ay si Suspended OSAA Chief Mau Aplasca, Pasay City Police Chief Police Colonel Joselito De Sesto, Deputy Chief of Staff ni Senator Robin Padilla na si Jean Robles at ang tiyuhin ni Senator Padilla na si Virgilio Carino. Alam nyo, the people should understand, ang subpoena, hindi kasi subpoena dahil automatic akusado ka. Kaya ka rin sinusubpoena, you can give reason to shed light on the matter. So, matatanong ka na gano'n. So, yun po yung subpoena. Pag nakareceive tayo ng subpoena sa inyo, huwag po kayong matakot na isipin nyo kagad akusado kayo. You're being subpoena probably as a witness or who can give something to shed light on the matter that the NBI has. Sa isang pahayag, sinabi naman ni Senator Robin Hood Padilla na hindi siya nagtraidor sa Pilipinas sa kabila ng kinakaharap na reklamong obstruction of justice dahil sa umano'y pagtulong nito kay Senator Bato para makalabas sa Senado. Sa tanong ni Senator Padilla, alin ba niya ang may tuturing na traidor? Ang tumitindig para sa kalayaan at soberanya ng kanyang bayan o ang handa umanong ipaubaya sa kamay ng dayuhan ang paggusga at pagdikta sa mga Pilipino? Giit ni Senator Padilla na isang tungkulin at hindi pagtataksil ang pagtatanggol sa kalayaan ng Pilipinas kung kaya't hindi anya dapat isuko ang ating soberanya dahil marami umanong Pilipino ang lumalaban at nagsasakripisyo para sa ating bansa. Benedict Samson, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Isang motorcycle rider ang nagtamo ng maraming gasgas sa katawan matapos masangkot sa vehicular accident sa Quiapo, Maynila. Agad namang nagbigay ng paunang lunas ang UNTV News and Rescue Team. Ito ang balita ni Lisel Nael. Isang 28 anyo sa motorcycle rider ang nagtamo ng maraming gasgas sa kanyang katawan dahil sa isang vehicular accident sa Quiapo, Maynila. Habang nagro-roving ang team, nadaanan namin ang banggaan ng isang tricycle at motorsiklo sa A. Bautista Corner, Hidalgo Street, Quiapo, Manila. Nakita namin ang nakatumbang motor at ang rider nito ay sugatan. Binigyan ng first aid ang rider sa pamamagitan ng paglinis at paglagay ng gasa sa mga sugat nito. Ayon sa pasyente, bibili lang sana siya ng pagkain nang mangyari ang aksidente. Biglang nag-counterflow ang isang tricycle sa isang one-way na kalsada. May jeep naman na nasa unahan ng motorsiklo, kaya pag-overtake ng rider sa jeep ay hindi napansin ang makakasalubong na tricycle sa kanang bahagi ng kalsada. Hindi na naiwasan pa ng rider ang pagbangga sa tricycle na nagresulta sa pagkasira ng ilang bahagi ng kanyang motorsiklo at pagtamo ng injuries. Matapos mabigyan ng paunang lunas, tumanggi na ang pasyente na magpadala pa sa ospital. Sa mga nangangailangan ng agarang tulong sa panahon ng aksidente o sakuna, maaaring makipag-ugnayan sa UNTV News and Rescue Hotline 8911 UNTV o 8911-8688.
Lizel Nael, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Naisumite na ngayong araw ng defense team ni Vice President Sara Duterte ang kanyang tugon o kontrasalaysay sa articles of impeachment laban sa kanya. Ilang oras ito bago ang itinakdang deadline na ibinigay sa pangalawang Pangulo. Mula sa Senado, ito ang balita ni Jed Neresina live. Jed, ano ba ang point of argument sa tugon ng defense team ng pangalawang Pangulo? Jude, ayon kay Attorney Michael Powa na siyang tagapagsalita ng defense team ni Vice President Sara Duterte, pinaka-main point ng kanilang isinumiteng tugon dito sa Senate Impeachment Court ay yung prayer nila to dismiss yung kaso ng pangalawang Pangulo. Bukod dyan, sinagot din nila yung 4 na articles of impeachment laban sa pangalawang Pangulo. Kinumpirma ngayong araw ni Attorney Michael Powa na opisyal na nilang naisumite sa Senate Impeachment Court ang tugon ni Vice President Sara Duterte sa articles of impeachment laban sa kanya. Dagdag ng depensa, nagtitiwala sila na gagampanan ng Senado ang konstitusyonal na tungkulin nito nang may patas na pagtrato. Pasado alas 4:30 nang dumating sa Senado ang ilan sa mga abogado ni Vice President Duterte sa impeachment case. Dala nila ang 5 maliliit na maleta na naglalaman ng tugon ng Vice Presidente sa mga paratang sa kanya na nakapaloob sa articles of impeachment mula sa House of Representatives. Ayon kay Attorney Michael Powa, tagapagsalita ng defense team ni VP Sara, tinatayang nasa 50 pahina isinumite nilang tugon. Bukod pa aniya ito sa makapal na dokumento o annexes na nakalagay rin sa maleta. Binigyang diin ni Attorney Powa ang pangunahing hiling o prayer ng kampo ng pangalawang Pangulo ay ang dismissal ng kaso dahil sa 2 pangunahing punto. Una na rito, kinwestiyon ng defense team ang mga umano'y irregularidad sa House Committee on Justice bago pa man umakyat ang kaso sa Senado. Well, of course, first and foremost, ang gusto natin ay sana ma-dismiss, no? Itong articles of impeachment laban sa kanya. But kung ano man ang mangyari, handa naman kaming depensahan ng ating Vice Presidente. Bukod dito, iginiit ni Attorney Michael Powa na ang mga orihinal na reklamo o complaints na nakapaloob sa articles of impeachment ay walang kalakip na ebidensya. Aniya, ang mga dokumento gaya ng galing sa Anti-Money Laundering Council o AMLC reports ay nakalap lamang noong umuusad na ang pagdinig sa Kamara. Sinasabi namin ay meron ngang infirmities yung naging proceedings. That's why we feel that it warrants dismissal. Also, we have raised our objections on the alleged pieces of evidence, no, against the Vice President. By the way, that sinasabi nga natin, and we have to reiterate, yung mga pieces of evidence na yan na hindi naman naka-attach sa original complaints. And itong mga pieces of evidence na to ay nakalap lang noong ongoing yung proceedings ng Committee on Justice and after we have gathered answers. So to us, this goes into basic tenets of due process. Sa kabila ng mga ito, ayon kay Attorney Powa, nakadepende sa magiging takbo ng mga susunod na proceedings kung haharap ng personal si Vice President Duterte. Dagdag niya na kung hihilingin o kakailanganin ng pagkakataon, doon pa lamang nila tutukuyin kung magpapakita ang pangalawang Pangulo ng personal sa trial. Iginiit din ng depensa na ang paghahain mismo ni VP Duterte ng kanyang opisyal na sagot ngayong araw ay patunay na formal niyang hinaharap ang mga paratang laban sa kanya. June, kasunod nga ng pagsusumite ng kampo ni Vice President Sara Duterte ng tugon doon sa articles of impeachment, ang susunod na asahan ay yung pagbibigay ng kopya sa impeachment court maging sa House Prosecution Panel nitong naging tugon ng Vice Presidente. And upon receipt ng House Prosecution Panel doon sa tugon ng Vice Presidente, dito na magsisimula yung 5 araw o 5 calendar days para doon sa deadline naman nila na makapagsumite ng tugon. At gaya ng mga naunang pahayag ng mga senador na tatayong senator judges dito sa impeachment ni Vice President Duterte, inaasahang July 6 ay masimulan na yung trial sa
impeachment case ni Vice President Sara Duterte. At sinabi rin, dagdago na rin June, na sinabi kanina ng defense team ni VP Duterte na sa ngayon business as usual pa rin ang pangalawang Pangulo, kung saan hindi naman natigil ang trabaho nito lalo't may mga abogado na siyang nag-handle dito sa naturang kaso. Ayan muna update mula rito sa Senado. Balik sa inyo, June. O, paano yan, Jed? Sabi mo, ang pangunahing hiling ng defense team ni VP Sara ay madismiss, yung articles of impeachment na yan. Sabi ni Representative Luistro kanina, ang Senate dapat ay trial. Tapos noon, decision. Either na ma-acquit o ito ay kumbaga ay makukonvict. Paano yun? Jud, bukod naman dun sa pangunahing hiling ng defense team ni VP Duterte na gusto nilang ma-dismiss agad yung kaso, sabi nila handa naman sila sa iba't ibang mga possibilities kung magtuloy nga yung trial na una nang sinasabi ng mga abogado ni Vice President Duterte na handa nilang depensahan yung mga nakapaloob na complaints doon sa articles of impeachment. So kung mag-proceed man yung trial na sinasabi, ay handa silang ipakita yung mga defense nila dito sa nasabing trial. At nabanggit din kanina ni Attorney Powa na kung may pagkakataon o depende sa magiging takbo ng trial once magsimula ito, maaari din sila magpresenta ng kanilang mga witness para malabanan nga yung mga aligasyon na nakapaloob doon sa articles of impeachment. June. Maraming salamat, Jed Neresina. Dumiretso agad sa tanggapan ng Criminal Investigation and Detection Group si Senator Jinggoy Estrada matapos matanggap ang arrest warrant laban sa kanya. Pagdating sa CIDG, nagkaroon pa ng komosyon at nagkagitgitan kaya't nabasag ang glass door at nasugatan ng isang staff ng senador. Mula sa Camp Crab, ito ang balita ni Lea Ilagan live. Lea, meron bang impormasyon kung saan dadalhin si Senator Estrada? Fifth Division o yung korte ang magdedesisyon kung saan ang commitment order o kung saan ikukulong itong si Senator Jinggoy Estrada. At kanina nga o kanina mga 5:30 ng hapon ay dinala na ang senador sa Sandigan Bayan. Samantala June 4:18 kaninang hapon na makarating itong grupo ni Senator Jinggoy dito sa Campo Crame, partikular dito sa headquarters ng Criminal Investigation and Detection Group. Kasama ni Senator Jinggoy ito ang CBI Elder Secretary John Vic Remulla at maging si Senate President Alan Peter Cayetano. Kanina June, nagkagitgitan pa nga sa pagpasok sa glass door ng CIDG kaya't nabasag ito at nasugatan pa ang isang staff ng senador. Sinabi ni Secretary Remulla na kusa naman daw sumama sa mga pulis si Senator Estrada at binasahan din ito ng Miranda Doctrine kanina sa Senado. We arrested him. I went there personally together with the CIDG. He was read his Miranda rights and from there he was brought here to Crame to be prosecuted. Bagamat nagkaroon ng pagtatalo sa pagitan ni Senate President Alan Peter Cayetano at Secretary Remulla sa gagawing pag-aresto sa loob ng Senado dahil sa paggigiit ng parliamentary immunity na naig pa rin daw aniya kung ano ang nasa batas. Sinabi ng kalihim na hindi maaaring i-apply ang pribilehiyo o immunity kung ang kaso ng isang akusado ay may parusang 5 taon pababa. Sinabi din ni Secretary Remulla na nawala na rin daw ang pribilehiyong ito ng Senate President nang matakasan sila ni Senator Bato. The question was whether yung separation of the executive and the judiciary and the legislative. Sabi niya, even at the time of Salonga, he protected Enrile. Ang sabi ko sa kanya, in a not very calm voice kasi umakit na, "Sir, I am sorry, you lost that privilege when Bato escaped." Samantala, June, katulad ng iba akusado, sinabi ni Secretary Remulla na isinailalim din daw ang senador sa booking procedure katulad ng medical examination at nasa maayos din daw na kondisyon si Senator Jinggoy at maging isinilalim din ito sa mugshot. Senator Jinggoy cooperated fully together with the other accused. They were found to be in good health and are now on their way to face the court.
Nagtagal ang mambabatas na mahigit 1 oras sa loob ng CIDG headquarters bago sekretong umalis bandang 5:30 ng hapon patungo ng Sandigan Bayan para naman ibalik ang warrant sa issuing court. Dagdag ng kalihim, ang Sandigan Bayan ang magdidesisyon kung saan ikukulong si Jinggoy. Samantala, June, kinumpirma din ni Secretary Remulla na matapos na isa ilalim sa medical exam at makitang mataas ang BP na nasa 192/100, si dating DPWH Secretary Manuel Bunoan ay dinala ito sa PNP General Hospital. Kung gaano daw ito katagal sa PNP-GH ay nakabase daw ito sa pagbaba ng BP bago dalhin sa Sandigan Bayan. June, si Senator Estrada, dating DPWH Secretary Manuel Bunoan at 3 iba pa ay nahaharap sa kasong plunder dahil sa anumalyang flood control project ng pamahalaan. Maraming salamat, Leia Ilagan. Nagpaliwanag sa National Police Commission o NAPOLCOM ang rider sa viral video na tinakasan ang aresto sanang kawani ng Highway Patrol Group. Palusot ng motovlogger, nakikinig umano siya ng kanta kaya hindi napansin ang HPG member na pumapara sa kanya. Ito ang balita ni JP Nunez. Ang ginawa pa niya, pinost pa niya yung video na to at pinagmalaki pa niya ang kinakasan niya yung HPG at sinabing nakikinig siya ng Taylor Swift kaya hindi niya napansin. Nagpakita na sa National Police Commission Office o NAPOLCOM ang motovlogger na si Kian James Brul o mas kilala ng kanyang mga follower na Sir Key. Ipinatawag siya ng ahensya matapos mag-viral ang kanyang video sa Marilake kung saan kitang tinakasan niya ang tauhan ng Philippine National Police Highway Patrol Group o PNP-HPG. Naninita ang mga HPG sa Marilake ng mga motoristang hindi sumusunod sa batas trapiko at nag-overspeeding dahil na rin sa madalas na aksidente dito. Ang pagtakas niya sa pumarang HPG hindi pinalusot ng NAPOLCOM. Pinagmamalaki pa nitong vlogger na ito ang pag-iwas at pagbabastos sa ating kapulisan. At hindi natin papayagan ito. Isa pong pamamaraan to ng di pagrespeto sa uniforme ng Philippine National Police. And time and again, we've been saying na wag niyong babastusin ang Philippine National Police. Maaari rin anyang magdulot pa ito ng maling pagkaunawa sa iba pang mga motorista kung hindi nila papanagutin ang motovlogger. Sinubukan siyang hintuin ng isang HPG for whatever reason, hindi niya inintuan dahil sabi niya nakikinig siya sa Taylor Swift. Ganun lang simple itong video na to, which sends the wrong signals to anyone who would see this video. Natuklasan din ng NAPOLCOM na talagang marami na ring violation ang naturang motovlogger. Kabilang dito ang hindi paggamit ng side mirror at paglalagay ng maingay na tambutso. Ayon kay Commissioner Kalinisan, maaaring maharap sa paglabag sa Article 151 ng Revised Penal Code o ang unjustifiable resistance or serious disobedience to a person in authority ang motovlogger. Humingi naman ng tawad ang nasabing motovlogger sa kanyang nagawang pagkakamali. Sorry po sa mga naapakan kong tao, lalo na po dun sa officers na na-offend and natapakan ko po. I'm so sorry po. Isang aral din anya sa kanya na dapat maging responsable sa paggamit ng social media bilang isang influencer. Alam natin na nagkamali tayo. And sa mga ganitong pagkakamali, ang masasabi ko is, other content creators, you must be wise. Mas maging doble yung pagiging wise natin dahil may mga followers tayo na tinitingala tayo and dapat gamitin natin yung platform natin dapat pala in a way na makakatulong tayo, lalo na for being a better person and as a Filipino citizen. Noong May 30, inanunsyo ng Land Transportation Office o LTO na nag-issue sila ng show cause order laban sa motovlogger. Maaari rin itong managot sa kasong reckless driving at pagiging improper person to operate a motor vehicle. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Formal nang nagsimula ngayong araw ang Brigada Eskwela sa iba't ibang paaralan sa bansa.
Samantala, ipinahayag ni Department of Social Welfare Secretary Rex Gatchalian na ngayong taon ay nire-require nila ang pakikibahagi ng lahat ng miyembro ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps sa brigada. Ito ang balita ni Mia Alonso. Well, actually, alam natin yung Brigada Eskwela sa Motinis yan. Pero nandito ako kasi isa sa to sa areas na marami tayong 4Ps beneficiaries. 800 na pamilya dito sa Bagong Silangan. Taon-taon nang pinagtitibay ng Brigada Eskwela ang diwa ng bayanihan at sama-samang pagkilos ng iba't ibang sektor para matiyak ang ligtas at maayos na pag-aaral ng mga kabataan. Ang 4Ps beneficiary at solo parent na si Aling Ingrid, kaligayahan na aniya ang pakikiisa rito na daan na din aniya upang makatulong sa paaralan habang natitiyak din ang maayos at ligtas na kapaligiran para sa kanyang anak na nag-aaral dito. 3 po ang aking beneficiary. Nakapagtapos po yung 2 kong high school, senior high with honors. Gayon din po, first year high school po yung aking anak ngayon, grade 7. At siya na lang po yung natitirang beneficiary. Binibigyan ko po talaga ng oras ang pagkakataong ito kasi hindi naman po ito araw-araw. Bihira lang po, 1 taon lang po. Kaninang umaga nagpasimula na ang mga volunteers sa Bagong Silangan Elementary School, Bagong Silangan High School at annex sa General Licerio Jeronimo Integrated School sa pag-aayos ng mga silid-aralan. Dito isinasagawa na ang ilang pagkukumpuni ng ilang classroom sa elementary school at pag-aayos at paglilinis ng mga upuan sa bagong lilipatang building sa Licerio Integrated School. Pansamantala kasi ginagawa yung isang building namin doon sa main. So nakiusap kami sa city na kung pwedeng magamit namin ito. So salamat naman at naihabol na maaari na namin hiramin o gamitin. Samantala, bunsod naman ang mga maiinit na usapin at issue kaugnay ng Pantawid Pamilya Pilipino Program o 4Ps. Sinabi ni Department of Social Welfare and Development Secretary Rex Gatchalian na inire-require ang lahat ng mga benepisyaryo na makilahok sa lahat ng aktibidad ng Brigada Eskwela. Alam ko na iintindihan nila na this is their way of giving back. Napaka-lalim nitong usapin ng 4Ps this past 2 months. Diba, na medyo nag-viral yung 4Ps dahil sa misinformation na rin. So itong ganitong activities na to, importante mapakita natin na kahit na may natatanggap silang tulong pinansyal sa pamahalaan, bahagi rin sila ng solusyon sa mga pang-araw-araw na problema ng komunidad at ng mga paaralan. This is their way of giving back kung ano yung natatanggap nilang tulong mula sa gobyerno. Kaya naman sa pagbubukas ng long weekend na Brigada Eskwela, inire-require ng DSWD na makiisa ang lahat ng benepisyaryo upang maipakita na hindi lamang tumatanggap ng ayuda ang mga 4Ps beneficiary, kundi aktibo rin nila silang nakikibahagi sa mga gawaing pangkomunidad. It's a relationship na talagang umiikot lang. Nakakatanggap sila ng grants, natutulungan sila, pero sila naman ang puhunan nila, oras nila at yung kanilang enerhiya. Samantala, kaugnay ito ipinag-utos din ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga kinauukulang ahensya ng pamahalaan ang pagsuporta sa pagbubukas ng klase sa susunod na linggo. Magpapatupad ang DILG, PNP, DOH at MMDA ng mga hakbang para sa seguridad, kalusugan ng komunidad at maayos na pamamahala sa trapiko. Sisiguraduhin naman ng DOE na matatag ang supply ng kuryente. Mia Alonso, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Pinapaayos na ng National Irrigation Administration ang 2 dam sa Bulacan para sa magiging epekto ng El Nino sa bansa. Samantala, pinababantayan naman ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang kalagayan ng enerhiya, pagkain at kalusugan dahil sa maaaring epekto ng El Nino. Ito ang balita nila Lane Moreno. Ang mga projects natin ay nakatuon po doon sa tinatawag na climate change resiliency. So may mga mitigation, lalong-lalo na yung mga adaptation projects po natin ngayon na ginagawa sa NIA. So naka-ready naman po tayo. Pinaghahandaan na ng National Irrigation Administration ang magiging epekto ng El Nino phenomenon sa bansa.
Kasama na rito ang pagsasaayos sa 2 malalaking dam sa Bulacan. Ayon sa NIA, ongoing na ang konstruksyon ng Bayabas Rockfill Dam sa Bulacan na may water impounding volume na 54 million cubic meters. Inaprubahan na rin ni Pangulong Marcos Jr. ang repair ng Bustos Dam na kaya namang mag-contain ng 17 million cubic meters ng tubig. Malaking tulong ito para sa irrigation system ng mga pananim sa Luzon. Nilinaw naman ng NIA na kahit lumaganap ang El Nino ay maaari pa rin magtanim ang mga magsasaka, tulad ng high-value crops na hindi nangangailangan ng mas maraming tubig tulad ng mais at munggo. Bagamat inaasang bababa ang produksyon ng palay, mas malaki pa rin ang kanilang kikitain sa pagtatanim ng mga high-value crops. Nagtayo rin ang NIA ng mahigit 2,500 na solar pump irrigation sa iba't ibang lugar sa bansa. Isinusulong ang alternate wetting and drying technology at pagbabago ng cropping calendar. Ayon pa sa NIA, maliban sa El Nino, problema din nila ang mababang carrying capacity ng mga ilog sa bansa dahil karamihan ay silted o barado ng mga buhangin at luwad, kaya kakaunti rin ang mga pumapasok na supply na tubig sa irrigation canal. Inatasan naman ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga kinauukulang ahensya na ipatupad na ang mga hakbang sa banta ng El Nino upang matiyak na nananatiling matatag ang supply ng enerhiya, pagkain at maprotektahan ang kalusugan ng mamamayan. Reactivate the DA National El Nino Team, map drought-prone areas, provide crop measures through PCIC, repair and rehabilitate irrigation and water harvesting system, promote alternate wetting and drying technology. Ilan lamang po ito sa mga plano. Para naman sa DNR, MWSS Regional Office, LUWA, NWRB, and NIA. Desert reservoir and repair facilities, continue water conservation measures, deploy water tanks and treatment units, and prioritize domestic water supply. Lelaine Morano, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nasabat ng Bureau of Customs sa mahigit 35 million pesos na halaga na imported agri-products sa isang cold storage facility sa Talavera, Nueva Ecija. Tiniyak ng ahensya na pananagutin ang lahat ng sangkot, maging ang mga kawani ng pamahalaan na responsable sa pagpasok ng mga nasabing produkto. Ito ang balita ni Danny Munar. Positibo yung intelligence report ng NBI na kumpirma natin kaya nag-issue kami ng letter of authority or NOAA upang mapasok na tuluyan. Personal na ininspeksyon ng Bureau of Customs o BOC at National Bureau of Investigation o NBI ang isang cold storage facility sa Talavera, Nueva Ecija kung saan natuklasan ang milyong-milyong pisong halaga ng pinaghihinalaang smuggled na sibuyas at bawang. Kabilang sa nasabat ang 6,088 sako ng small yellow onions mula Holland, 1,080 sako ng big yellow onions, 3,780 sako ng big red onions at 12,350 sako ng bawang na mula naman sa China. Tinatayang umaabot sa mahigit 35.4 million ang kabuang halaga ng mga nakumpiskang agricultural products. Ayon sa mga autoridad, lumampas ang halaga nito sa 10 milyong threshold na itinakda sa ilalim ng Anti-Agricultural Economic Sabotage Act, kaya posibleng maharap sa mas mabigat na kaso ang mga sangkot. Cultural smuggling to. Definitely, ang epekto nito, bababa yung presyo nung, in this case, sa sibuyas. Pag bumaba ang presyo ng sibuyas sa merkado, pinaha ng smuggled agricultural products, in this case, again, sibuyas yan. Tatamaan yung negosyo ng ating mga sariling magsasaka. Hindi maganda yan dahil pag bumabagsak ang presyo sa merkado, bababa ang kita ng ating magsasaka, malulugi sila at yung long-term impact nito sa ating ekonomiya, mawawala yung sektor nila, unti-unti, mati-discourage sila, hindi sila gaganahan at masama yung epekto sa kanilang kabuhayan. Ayon sa BOC, isasailalim pa sa inspeksyon at evaluation ang mga nakumpiskang produkto upang matukoy kung ang mga ito ay ligtas pa para sa human consumption. Napag-alaman naman na ang pasilidad ay may kaugnayan sa Jonica Agricultural Products Trading, isang rehistradong shippers ng mga agricultural products, subalit nakitaan umano ito ng mga pagkakaiba o discrepancy sa mga isinumiting dokumento. Dahil dito, automatikong makakansila ang akreditasyon nito sa Bureau of Customs. Tiniyak naman ng NBI ang mas malalim na investigasyon upang matukoy at mapanagot ang lahat ng sangkot kabilang ang mga posibleng kawani ng pamahalaan na naglabas ng maling permiso o nagsagawa ng kulang na inspeksyon.
Samantala, inihahanda na rin ang isang Memorandum of Agreement sa pagitan ng BOC, NBI at Department of Justice upang mas mapalakas ang koordinasyon laban sa smuggling at iba pang illegal na pagpapasok ng mga agricultural products sa bansa. Danny Monar, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Kaalaman po. Alam niyo ba, meron isang bansa na libre ang pampublikong transportasyon. Libre ang bus, libre ang tren, libre lahat. Wala kang babayarang pamasahe, sasakay ka lang at bibiyahe. Saang bansa kaya yan? Sa Pilipinas, milyon-milyong Pilipino ang gumagastos araw-araw para lang makapasok sa trabaho o paaralan. Para sa maraming Pilipino, hindi maliit na bagay ang pamasahe. Bawas ito sa budget para sa pagkain, sa ipon, at sa iba pang pangangailangan ng pamilya. Pero may bansa na libre lahat ng pampublikong transportasyon. At ang bansang iyon ay ang Luxembourg. Noong 2020, naging unang bansa sa mundo ang Luxembourg na nagpatupad ng libreng pampublikong transportasyon sa buong bansa. Layunin nitong mabawasan ang trapiko, mabawasan ang polusyon at gawing mas madali ang pagbiyahe ng mga mamamayan. Sa halip na mapunta sa pamasahe, mas maraming pera ang naiiwan para sa ibang gastusin. At bago mo sabihing, mayaman kasi sila, hindi naman naging maunlad ang isang bansa ng isang iglap. Ang mga serbisyong tinatamasa ng mga mamamayan ay resulta ng mga planong isinakatuparan sa loob ng maraming taon. Hindi aksidente ang maayos na sistema. Pinaplano ito, pinopondohan ito at pinapahalagahan ito. Hindi ibig sabihin na dapat gayahin agad ng Pilipinas ang eksaktong sistemang ito. Magkaiba ang ating sitwasyon. Pero ipinapakita nito na may mga bansang piniling gawing mas magaan ang buhay ng kanilang mga mamamayan. At posible pala yun. Minsan nasasanay tayo sa mahal na pamasahe, sa mahabang biyahe, sa ideyang ganito talaga. Pero kapag nakita mo ang ginagawa ng ibang bansa, mapapaisip ka. Hindi pala imposible. Kayo sa tingin nyo, deserve ba ng mga Pilipino ang mas maginhawang pagbiyahe? Sana may natutuhan kayo at laging tatandaan, mapalad po ang tao na nakakasumpong ng karunungan at ang tao na nagtatamo ng kaunawaan. Narito ang ating mga naging kausi ngayong araw ng Lunes. Salamat po at shout out kina Aida Basilio, Resty Victoria at Nilo Balayo. Kaya din kay Winifredo Pantig, Lito Sarmiento at All Walks of Life Vlogs. Narito naman ang salita ng Diyos na ating sandigan. Mula sa aklat ng awit 19.1 na nagsasabi, ang kalangitan ay nagpapahayag ng kaluwalhatian ng Diyos at ipinakikilala ng kalawakan ang gawa ng kanyang kamay. At yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo po'y makapagtitiwala na ang aming nakita at narinig, ang aming ibinabalita. At dito po sa UNTV, Diyos ang aming sandigan. Serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang gabi po.